Lalong nagiging malinaw habang lumilipas ang bawat buwan. Taon na kung gusto ng mga bansa sa kanluran na ipagpatuloy ang kanilang sibilisasyong kanluranin, kailangan nilang makahanap ng mga solusyon tungkol sa Islam ng mabilis. Bakit? Dahil hindi nagbabago ang kanilang ugali. Tingnan mo ito. Ganito sila umasta sa Canada, saan man sila magpunta. Wala silang kababaang loob, wala talaga. Puro agresyon at masamang agresyon laban sa mga taong nagtayo ng bansang yon, na sa totoo lang ay nakakabuti para sa atin. Sa totoo lang, napakabuti nito para sa aking persona na layunin o sa ating kilusan na mapaalis ang Islam sa kanluran. Dahil ayokong manirahan sa mundong Muslim dahil, alam mo, ang inaasahan kong haba ng buhay ay mabibilang lang sa oras. Kaya bilang resulta, kung isipin ng lohikal, masama para sa akin kung mas maraming Muslim ang pupunta sa kanluran. Kaya para mapanatili ang pinakamainam kong kalagayan, kailangan kong tiyakin na mas konti ang mga ganitong tao dito. Tingnan mo. Walang gustong makakita. Saan mo gustong makita mo yung leader? Walang gustong makakita sa'yo. Sana hindi kita nakita. Sana hindi ka pumunta sa bansa ko. Sana hindi ka talaga dumating. Nagalit siya. Parang tol. Ibig kong sabihin ano ba mga pare? Kailangan natin ng mabilisang solusyon para sa mga taong to. Alam mo, mas nakakainis pa sa akin kaysa sa ideolohiya nila, kaysa sa relihiyon nila. Yung peking tapang nila na pwedeng durugin ng ganun lang. At sa kahit anong taon ng kasaysayan ng tao, kung may dayuhan na umasta ng ganon sa mga kanluraning liberal na demokrasya tuwing weekend, kung nangyari yun sa kahit anong taon ng kasaysayan ng tao, sa kahit anong sibilisasyon, gaano man kaliberal noong panahon na yon, marahas itong dudurugin. At hindi namin sinasabi na alam mo yon, ikulong sila o kung ano paman. Ang sinasabi lang namin, hulihin sila, isakay sa eroplano o barko, at ibalik sila sa pinanggalingan nila. Sana hindi ka nalang pumunta sa bansa ko. Gusto kong maramdaman mo ang galit ng tatay ko. Ang tanga mo. Gusto kong maramdaman mo ang galit ng tatay. Putang ina mo. Oh! Wala ka namang bansa, alam mo yon yung Palestina. Kung Palestino siya, wala kayong bansa. Medyo mababang tira yun pero parang pambata, pero totoo naman. Pero tingnan mo, ito ang. Takbo ng usapan natin, mga pare. Kaya ang mga taong ito ay hindi magbabago. O? Saan man sila pumunta, akala nila kanila na yon. Tingnan mo ito. Ito ang Dearborn, Michigan. Yun ay Canada. Ito naman ang Amerika. Magising na kayo mga pare. Magising ka, Amerika. Magising ka. Tingnan mo yan. Ano ba to? Hindi ito Amerika. Kapag pumunta ako sa Amerika, ayokong makita ang ganitong kalokohan. Gusto ko makakita ng mga cowboy. Gusto ko makakita ng mga American diner. Gusto ko makita ang mabilis na pamumuhay sa New York. Ang lungsod na hindi natutulog. Ano to? Ano to? Gusto kong makita ang Hollywood. Ayokong makita to. Ano ba to? Kaya isa lang ang solusyon dito, lumaban ka, okay? Lumaban ka. Tulad ng taong to, si Jake Lam, gusto mo man siya o hindi, may mga tao na baka hindi siya gusto. Medyo may pagka-white supremacist siya kasi nagkaroon siya ng alitan kay Tommy Robinson. Wala akong pakialam, pero siya yung may tapang, siya yung may lakas ng loob na harapin ang mga taong ito. Ano to? Paulit-ulit na siyang inatake. Naniniwala akong kakanselahin nila ang alas sa istrenda na pagpupulong sa City Hall. Kasi lahat sila natatakot na. Natatakot na silang lahat. Wala akong pangalan. Kumalma ka lang. Wala akong pangalan. Kumalma ka lang. Wala akong pansit. Wala rin sa akin ang lahat ng questionnaire natin. Si Nick Shirley yun. Hindi ito Amerika. Isa itong insureksyon. Sinasakop nila ang ating bansa. Sinasakop nila ang ating bansa. Gusto nilang patayin tayong lahat. Oo, gusto talaga nilang patayin tayong lahat. Totoo yan. Totoo. Kaya ayun, luma na itong video na to. Ni-repost lang niya ulit. Pero panurin mo to. Kaya pumunta lang siya sa Minnesota. Sa tingin ko Minnesota yon. Sandali lang. Oo, so hindi. Pasensya na. Pumunta lang siya sa Dearborn at muntik na siyang batuhin hanggang mamatay. Nang daan-daang Muslim sa Dearborn, Michigan. Panuorin mo to. Habang buhay, ayaw namin dito sa illegal na imigranteng ito. Si Jesus ang hari ng Dearborn, Michigan. Binabanggit ko ang pangalan ni Jesus. Buisit, gawin mo yan. Inatake niya siya mula sa likod. Tingnan mo ang duwag na ito. Hindi, buisit. Huwag kayong magkagulo. Walang karahasan. Walang karahasan. Sa ngalan ni Jesus, boom! Walang kalokohan. Walang karahasan.
Walang kalahasan. Walang kalahasan. Walang kalahasan. Boom! At bumagsak siya pagkatapos noon. Kaya ito ang nangyayari mga kaibigan. Si Jesus ang hari. Meron kayong araw na para lang sa mga Muslim dito sa water park na ito. Nasaan ang araw na para lang sa mga Kristiyano? Nasaan ang araw na para lang sa mga Kristiyano? Nasaan ang paninindigan para sa mga anak natin? Sinasakop nila ang bansa natin. Sinasakop nila ang bansa natin. Malalaman ng mga anak ninyo ang tungkol sa aming mga dasal. Yuyuko ang mga anak ninyo kay Muhammad. Maliban na lang kung tayo ay manindigan bilang mga Kristiyano. Mga lehitimong alalahanin nito mga pare. Lehitimong mga alalahanin nito. Ayos lang na magalit siya. Tingnan ninyo, kailangan talagang may magsalita. Kailangan talagang may magsalita. Paulit-ulit ko na itong sinasabi. Ang dahilan kung bakit tayo napapasok sa ganitong gulo ay dahil karamihan sa atin ay hindi nagsasalita. Kapag may nakikita tayo mga pagbabago sa paligid natin, alam mo na, sa ngalan ng kung anong mataas na bagong ideal, bagong mga pagpapahalaga. Alam mo, lahat tayo ay tao. Lahat tayo ay pantay-pantay. Magkaroon tayo ng multikulturalismo at kung ano-ano pang kalokohan. Karamihan sa mga tao ay hindi nagsasalita sa mga panahong yon. At dahil hindi sila nagsalita noon dahil sa papel, mukhang maayos naman ang ginagawa. Mabait naman ang mga taong ito. Oo. Ibig kong sabihin, kung may dumating sa bansa ko, hindi ako racist dahil una nilang inalis ang hadlang na yon. Hindi ako racist. Kung ayos sila, welcome sila. Pero pagkatapos ng 10, 20 taon, mapapansin mong ibang-iba na ang sitwasyon. Nasakop na ang bansa mo. At na yon, kailangan mo na magsalita. Ngayon mo lang nare-realize na kailangan mo magsalita. At tingnan mo, yung mga nagsasalita, tingnan mo anong nangyayari sa kanila. Tingnan mo yon. Inaatake sila mula sa lahat ng panig, sa harap mismo ng mga pulis. Tingnan mo yon, isa siyang security guard. Hinampas siya ng security guard. Nasa likas na ugali nila ito. Kaya ako ay... Naiinis. Oy, lumayas ka dito. Oy, lumayas ka. Oy, tama na. Ang duwad mo. Isa kang duwad. Isa kang tarantadong gago. Wala kang alam. Hindi ba sila kinasuhan ng pananakit? Nasa kamera ang lahat. Nasa kamera ang lahat. Nasa kamera ang lahat. Bakit? Bakit hindi pa hinuli ang mga taong ito? Ito ang dahilan kung bakit hindi ako sang-ayon kay Tommy Robinson nang ipinagtanggol niya ang babaeng ito. Si Stephen Yashley Lennon, na kilala ng kanyang mga siga bilang Tommy Robinson. Stephen, may mga tao sa labas na nagpoprotesta laban sa iyo ngayong gabi. At kung wala ang proteksyon at kabutihang loob ng Muslim na Pangulong Palestino at ng Executive Committee na karamihan ay Timog Asiano, literal nalulutuin ka. Kaya lumabas si Tommy at sinabi niyang hindi niya yon sinadya. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Mabait siyang babae. Kinausap niya ito, ewan ko kung gaano katagal nang matagal. At hindi niya yon sinadya. Mabait siyang babae. Oo, tingnan mo, baka nga. Isa siyang kabataang babae. Hindi ko alam. 2021. Pero ang mga sinabi niya ay sumasalamin sa pag-iisip ng kanyang komunidad. Kaya ganito umasta ang mga taong ito. Kayo ay talagang naiiba sa kanila. Hindi ninyo maintindihan. Ganito sila kumilos. Ganito sila kumilos. Ganito sila sinanay na kumilos. Tingnan mo yan. Isipin mo yon. Ito ang ibig niyang sabihin na may grupo ng mga tao sa labas. Literal kang lulutuin. Ganoon ang gagawin nila kay Tommy. Maaring hindi niya sinasadya. Pero naiintindihan niya ang kanyang komunidad. Yun mismo ang sinasabi niya. Sige, kaya oo. Kayo dyan, kailangan ninyo lumaban. Hindi ninyo mababawi ang bansa ninyo nang hindi lumalaban. Kaya oo, huwag kayong magpaloko sa kanila. Huwag ninyong hayaang maagaw nila ang kontrol. Ang tanging lohika na konklusyon sa banggaan ng dalawang sibilisasyon ay kung sino ang mananalo. At ang Islam ay hindi nakikipag-alyansa. Nakasulat ito sa Quran. Ang mga Hudyo at Kristiyano ay hindi maaari maging mga kakampi mo. Ang Islam ay hindi nakikipaghati sa kapangyarihan. Nangangailangan ito ng ganap na pagpapasakop. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong ito, ang mga Amerikano, sa totoo lang, hindi naman talaga Amerikano, ang mga eskular na Muslim na ito sa buong mundo. Kasama na ang kanluran at Amerika, hayagang may pagmamalaking sinasabi nila ito. Ngayon na ang mga tao ng Amerika ay tumitindig para sa inyo. Ibabahagi mo ba sa kanila ang liwanag, kagandahan at kadakilaan ng Islam? O mananatili ka bang nagtatago? Sabihin mo sa mga kabataan na magpatuloy sa pag-aaral, na ihanda ang kanilang sarili upang maging mga doktor, mga abogado, mga ininyero, maging alkalde, hepe ng pulisya, mga pinuno ng kumperensya. At tamang pagkuha ng pamumuno. Ihanda mo ang sarili mo upang maging susunod na presidente ng Amerika. Ibahagi mo sa mga tao ng Minnesota ang mga salita ng Quran, ang karunungan ng propeta, at ang kagandahan ng ating komunidad dahil ito ang iyong sandali ng biyaya. Ito ang kagandahan ng kanilang komunidad. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan.
Anong ginagawa nila? Ito ang kagandahan ng kanilang komunidad. At ganito sila umasta. Ganito ang ginagawa nila. Ito ang kagandahan ng kanilang komunidad. Tingnan mo yan. Kaya kailangan ninyong mag-alala tungkol sa kanila, mga kaibigan. Kailangan ninyong mag-alala tungkol sa kanila. Kailangan ninyong magpasya ngayon bilang mga Muslim dito sa Minnesota. Ano ang paninindigan mo sa pagtatanggol ng buhay at kinabukasan ng iyong mga kababayan? Pagtatanggol sa buhay at kinabukasan ng mga Muslim. Magkaibang layunin ng mga Muslim at ng Amerika bilang isang estado. Hindi kailanman magtatagpo ang mga landas na ito. Ang mga interes na ito, hindi talaga sila magtatagpo. Hindi kailanman sila magtatagpo. Akala natin noon na maaring mangyari yon. Maaring magkaroon ng panandaliang pagkakaisa sa pagitan ng mga Muslim at ang mga pangunahing konserbatibong Amerikano dahil sa kanilang parehong galit sa LGBTQ at sa tinatawag na woke mob. Pero naunahan sila ng woke mob dahil alam nilang mas kaya nilang harapin ang yung woke mob na may lilang buhok, may singsing sa ilong at gumagamit ng they-them. Pero hindi nila magagawa. Hindi nila makokontrol. Hindi nila mapapakalma ang mga konserbatibong Kristiyano ng Amerika. Mahaba na ang kanilang kasaysayan. Kahit na 250 taon pa lang ang Amerika. Pero ang komunidad na yon, ang mga taong yon, malalim ang ugat nila sa kasaysayan ng kanluraning sibilisadong Europa. Kaya doon sila pumili ng kakampi sa mahina, woke na kaliwa, hindi sa inyo. At kaya hindi kailanman magtatagpo ang kanilang mga interes sa mga interes ng Amerika. At yon ang ibig niyang sabihin dito. Wala namang nagsabi sa inyo na maging marahas. Hindi nyo kailangang maging marahas. Ano ang posisyon mo sa pagtatanggol ng buhay at kinabukasan ng iyong mga kababayan? Ang susunod na linya ay ito, hindi kailangang maging marahas. Kung ang pangunahing mensahe nila ay hindi pagiging marahas, bakit walang lumabas para kondenahin siya? Bakit walang lumalabas para kondenahin ang ganitong asal ng mga Muslim? Dahil naniniwala sila sa karahasan, naniniwala sila sa pananakot, naniniwala sila na sa kahit anong paraan, basta maikalat ang mensahe ng Islam. Ganun lang yon. Kahit kailangan mo magsinungaling na tinatawag na takiya, kailangan mo itulak ang mga layunin mo. Sige. Alam mo, baka isipin mong gawa-gawa ko lang to. Sila na mismo nagsabi, mga pare. Tingnan niyo to. Ito si Yasik Hadi. Siya mismo nagsasabi sa inyo. Sinasabi niya sa inyo, para magawa natin yon, kailangan lang nating itulak ang ating layunin. Tapos, sabi ng kaliwa, alam mo, tinatanggap namin. Alam mo, kahit na iba-iba kayo o kahit nakakaiba ang mga pananaw ninyo o kung ano paman. Pero syempre, may kapalit yon. At ang kapalit ay inaasahan din nilang tanggapin mo sila at ang kanilang mga pananaw. Maaring kaya namin tiisin sa politika. Pero hindi na namin kayang tiisin pa ng higit doon. Ito talaga ang magiging literal na jihad natin sa pakikipaglaban. Kung maintindihan natin na ang hinihingi sa atin ay hindi pagtanggap, kundi simpleng pampulitikang pagpaparaya. Sa tingin ko, katanggap-tanggap na kompromiso yon. Tiisin mo lang muna. Tiisin mo lang. Makipagkamay ka muna sa kaliwa dahil may mas malaki kang layunin. Pakinggan mo to. Sinasabi na pinapayagan ng politiko na makipagkompromiso sa ilang bagay. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Sige, patawarin mo na. Patawarin mo na. Hindi. Hindi inahamon ng mga politiko. politiko. Ang politiko ang kilala ko na mas maraming napupukaw na tao kaysa sa Islam. Ang politiko sa ilang pagkakataon ay dapat. Sinasabi ko sa iyo, kailangan magsinungaling. Kailangan magsinungaling. May nakita ka na bang politiko na hindi nagsisinungaling? Wala, yan mismo ang punto Sige, ko. at sinasabi ko sa iyo, sige. Kaya magsinungaling ka lang para maisilong ang layunin mo, ang layunin mong Islamiko. Ngayon, itugma mo yan sa paniniwalang ito. Ngayon na nasa isip mo na yan, pwede tayong makipagsabwatan sa kaliwa at pwede rin tayong magsinungaling para maisulong ang layunin natin. Pero kanino ba talaga ang pangunahing katapatan natin? Kanino tayo unang tapat? Pwede tayong magsinungaling sa kaliwa. Pwede tayong magsinungaling sa publiko. Pero ano ba talagang dapat nating gawin? Ano ba ang pinagtutuunan natin? Pakinggan mo ito. Ipakita mo sa akin ang alternatibo. Alam mo, kung pag-uusapan ng ideal, alam mo nung panahon ng si era ng propeta, itinigil ng propeta ang paggawa ng itinuturing na ideal. Dahil kung anuman ang ideal mula sa theoretical na pananaw ay nagdulot talaga ng mga pinsala na mas mabigat kaysa sa theoretical na ideal. Kinakailangan nito ang pag-unawa sa pangmatagalang layunin at pagtingin kung paano mo ito mararating sa pinakamahusay na paraan. Maraming kabataang Muslim ang nagiging mas aktibo sa politika. Maging ito manay sa antas ng samahan ng mga estudyante. Maaari rin ito sa antas ng politika. Lahat na Muslim ay tumatakbo. Para sa posisyon sa iba't ibang lugar. Anong payong may bibigay mo sa mga Muslim sa larangang yon? Dapat tunay mong hangarin na mapabuti ang umma, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mo yon? Yun na yon. Sa pinakaugat nito, bawat Muslim, kahit anong uri ka pa ng Muslim, kung ikaw man ay isang lipstick Muslim, isang matinding radical na Muslim, kahit ano ka pa, hindi mahalaga. Ang katapatan mo ay dapat laging nasa Islam at sa komunidad ng mga Muslim. Kahit isa kang politiko, mang-awit o isang artista,
Isa kang tunay na jihadi. Hindi mahalaga. Mga pare, sinusubukan nilang pabagsakin ang pinakamalakas na puwersang militar na nilikha ng sangkatauhan, ang hukbong katihan ng Estados Unidos. Hindi ninyo naiintindihan kung gaano sila labis na traumatized bilang isang sibilisasyon dahil sa kahihiyang natanggap nila sa Iraq at Afghanistan at ngayon kamakailan lang sa Gaza. Galit sila. Gusto lang talaga nilang pabagsakin ang Estados Unidos. Panurin ninyo ito. Ay, sorry. Alam mo, kalimutan mo na yon. Ipapakita ko na lang sa inyo ang video na ito. Tingnan ninyo ito. Mga British Muslim ito. Siya ay dating unang ministro ng Scotland. Tingnan mo ito. Tukulin natin bilang isang grupo na hindi lang magplano para sa balita ngayong taon. Hindi lang para tumugon sa pinakabagong kontrobersya. Pero kailangan natin mangako na buuin ang susunod na 20, 30, 50 taon at higit pa. Kita nyo, ang mga desisyong ginagawa sa kwartong ito, ang mga koneksyong mabubuo sa mga susunod na araw, ang mga estratehiyang mabubuo natin ng sama-sama sa pamamagitan ng mga pag-uusap na ito. Sa totoo lang, sila ang mga binhi. At saka, maaaring hindi tayo magbunga habang tayo nabubuhay. Oh, sila ay mga Pero ang pinakadakilang mga henerasyon ng mga Muslim, hindi nila itinayo ang Al-Andalus. Ang Al-Andalus ay tawag ng mga Muslim sa Espanya. Tingnan mo kung gaano sila ka-proud magsalita tungkol sa kanilang mga kolonya, ang kanilang mga dating kolonya, dahil ang layunin nila sa kanilang isipan, ang taong ito ang naging punong ministro ng Eskosya. Hindi naman siya dapat isang radikal na Muslim. Ayos pa? Tingnan mo siya. Nagdayo sila ng isang forum pang ekonomiya ng mga Muslim o parang ganon, kung saan sinusubukan nilang pag-isahin ang mga boses ng Muslim na magtutulungan para sa kapakanan ng mga Muslim. Nasaan ang Britanya dito? Bakit hindi mo iniisip ang pagkakaisa ng mga komunidad? Bakit hindi mo iniisip ang mga bagay na yan kung hati-hati na kayo? Hati-hati na kayo. Nagkakaiba na ang mga interes ninyo. Kaya hindi mawawala ang mga taong ito, mga pare. Handa na sila. Sobrang motivated sila, determinado, dahil sa kanilang paniniwala. At pasensya na, pero nakakuha na sila ng malaking impluensya sa ating mga institusyong pampolitika. Mayroong 20, sa tingin ko, 20 miyembro ng parlamento sa UK. May 4 na kongresista sa Amerika. At malamang nadadami pa yan. Target nila ay 50. Maniwala ka ba? 50 at pagkatapos, daan-daang lokal na konsehal o alkalde. Kahit anong tinitingnan ninyo mga pare, nagsisimula pa lang ito maliban na lang kung magpasya kang kumilos at sabihin ito sa pinakamalinaw na paraan. Ayaw namin ng Islam kahit saan sa aming mga institusyon. Kakalimutan ko ang pangalan ng estado kung saan may isa pang Muslim na kababatang senador. Sa tingin ko, senador o kung anuman. Ipinapasok niya ang kalapastanganan, kritisismo sa Islam, kalapastanganan bilang bahagi ng mga kaso ng pananakit at pambubugbog. Inihay niya yon bilang panukalang batas. Sa tingin ko, hindi pa ito nagiging batas. Pero tingnan mo yon. Kahit ipinanganak sila sa Amerika, hindi mababago ang kanilang pag-iisip. Katulad ng babaeng ipinakita ko sa iyo kanina. Maaring ayaw niyang pumatay ng tao, pero naiintindihan niya ang kanyang komunidad. Ganito gumagana ang kanyang relihiyon. Ganito umasta ang kulturang yon sa nakalipas na 1,400 taon. At iniisip mong mababago mo sila dahil lang ipinanganak sila sa Amerika o Inglaterra? Hindi. Sinira na nga nilang Inglaterra. At ngayon, Amerika naman ang susunod.